Alam niyo minsan, maski maliliit na bagay, kunyari meron kaming pupuntahan o meron akong pupuntahan, when I sense something that is not right, hindi na ako tumutuloy. Minsan papunta kaming Tagaytay, sabi niya, ba't bumalik ka? Balik na lang tayo, parang habang palapit, parang nadi-disturb yung spirit ko. Something like that. Alam niyo, I am not against in practical Christian teaching. I'm not against practical Christian teaching. But I'm telling you right now, when it comes to spiritual attack or demonic attack, you cannot use your practical Christian teaching. Kapag puro lang tinuturo mo sa mga tao mo, ay actually that's good, no? That's good, no? Dun sa area na yun nga ako mahina, no? Pero I acknowledge that, no? Kaya pag may nagtuturo dito mga practical Christian teaching, it's good. Pero ang sinasabi ko, we must have a balance, no? Kasi pagka dumating yung mga attack sa family, yung attack sa iyo, no? Hindi mo magagamit 'yon, yung mga practical Christian teaching. So, when you hear the subject, no? When you hear the subject, unseen realm, no? Hindi lang tungkol sa Diyos 'yan. Pagka pinag-usapan ng mundo ng hindi nakikita, kasama diyan yung mga angels, no? Angels and demons, no? Demons. The world, basta yung mga bagay na hindi nakikita. So, minsan yung problema natin galing sa mundo ng hindi nakikita, no? Sunod-sunod na nangyari sa iyo na nai-stress ka, may chismis tungkol sa iyo sa opisina, hindi matuloy-tuloy na deal, may sakit ang anak, nawala ang cellphone, iniwan ka ng boyfriend mo, nawala ang pambayad ng upa sa bahay, clueless ka pa rin. Wala kang spirit, kumbaga kung may emotional quotient, wala kang spiritual quotient, parang tinatadyakan ka na ng kaaway, nakatunganga ka pa rin na ganun. Wala, clueless ka na may nangyayari sa buhay mo. Clueless ka. Nasunog na yung bahay nyo. Hindi mo pa rin alam na mayroong atake sa'yo. Pag alam mo ito, you stand in your ground and you rebuke the devil. Ba't pinabayaan ng Panginoon? Binigyan kanya ng kapangyarihan. Parang yung kay Moses nung na corner na sila. Lord, help us! Sabi niya, why do you call to me? Lift up your rod. Ibig sabihin, nasa iyo na yung authority. Huwag mong pahintulot. Tanong siya, bakit tumatawag ka pa sa akin na nahawak mo na nga yung rod mo? Sabi niya, itaas mo lang yan. Pagtaas niya, nahati yung dagat, di ba? Nahati yung dagat. Ganon din tayo. No? Ganon din sa atin. We must stand in the authority of God when there is attack. So, Jesus suggested to Nicodemus, ito yung sa John 3, the John 3, that the Spirit is like the wind. The Spirit is like the wind. You don't know where it comes from or where it's going. You know the wind only because of its effect. Alam mo lang na may hangin pero hindi mo siya nakikita. Pakinggan niyo to. The world of the unseen or ang mundo ng mga na hindi nakikita or the spiritual world has an effect on our physical world. Ibig sabihin, pag mayroon nangyayari sa physical world, galing yun sa spirito. Nagmamanifest sa buhay mo. Vice versa, no? Makikita niyo yung blessing na dumarating sa iyo, galing yun sa spirit and just released in the physical world. Ibig sabihin, hindi mo siya nakikita, pero you know its effect
yung effect. When you see a person blessed, you know the effect of the spirit world to him. Kaya pag ang tao naman laging nilalampaso ng kaaway sa hirap or lagi sa nai-stress, nadidepress, no? Ganun din yung nangyayari sa kanya. Kaya pag tuturuan natin, no? Tuturuan natin yung mga kapatid natin na panahon na para hindi mo tanggapin na ganito na lang yung buhay namin, talagang mahirap kami, talagang wala kami. Yan. You begin to stand in the promises of God. No, you release the spiritual the blessing, no, the spiritual blessing in your life. And the way to do it is marami. Number one dyan is yung declaring the promises of God. Kaya alam nyo, gusto ko sana sabihin na lahat, pero pinila ko yung aking ating pag-uusapan. No? So brothers and sisters, don't be clueless to the works of the enemy. No? Sabi ni Paul, tignan nyo itong verse na ito in 2 Corinthians. In 2 Corinthians 2:11, in order that Satan might not outwit us, for we are not, sabi niya, we are not unaware of his schemes. Ibig sabihin, alam ni San Pablo kapag merong ginagawa ang kaaway. Alam mo rin kapag merong ginagawa ang Panginoon, because it's open. You are receiving or you exist, no, in the world of the Spirit. Alam niyo po yung bata, pagka pinanganak yan, pagka pinanganak ang bata, pansinin niyo, kasi yung mga bata ngayon, pag pinanganak na, dilat na yung mata, no? Dilat na yung mata nila. Nung panahon namin, yung mga bata nakapikit, tapos nakaganon yung kamay. Di ba? Ngayon, nakamulat na yung mga bata. So, pansinin nyo, pagka yung baby, pagka mga ilang weeks, ilan na siya, siguro 1 week or 2 weeks, yung mata niya, aware na sa environment. Tumitingin-tingin na yan na gano'n, no? Tumitingin-tingin na yan sa yung ilaw, no? Aware na sila eh. Ano to? Parang, ano tong mundo na to, no? Nakatingin na silang ganyan, no? Pagkita sa daddy, hey! So, ganun din tayo. Nung pinanganak tayo, sa spirito, we become aware. Pero hindi mo alam kung ano, clueless ka. Kasi walang nagsasabi sa'yo eh. Pinanganak ka sa spirito, you become aware. Ano itong nararamdaman ko, no? Minsan, out of the blue, you feel the presence of God or the joy, the peace, no? Parang minsan gusto mo lang sa sulok, umiiyak ka lang kasi meron ka nararamdaman because you sense God. You sense God, His presence, no? Minsan naman, you feel the spiritual disturbance, no? Alam ko marami nakaka-experience nito, pero hindi nila alam kung ano yon, no? Maaga sa amin na ituro ito as a Christian, yung when I can feel something in the spirit, Lord, something is wrong. I know something is wrong, and you just feel inside. Sometimes you pray in tongues, no? Lord, reveal it to me. What is this, no? And God will reveal it to you, because pagka alam mo na ito, hindi ka na maluloko ng kaaway. Hindi ka na maluloko ng kaaway. So, bawat isa sa atin na naririto, dapat malaman natin ito mga bagay na ito. One of the goals of this series is to teach us how to operate in the realm of the Spirit, no? Hindi laging sa flesh tayo, no? To see the spiritual vision, or to see God's spiritual vision. Spiritual vision occurs when God creates a picture in our spirit, no? This is a spiritual reality. Ibig sabihin, kapag kinakausap tayo ng Panginoon to see the unseen, no? He will put the reality of the Spirit in our heart. No, yung nangyayari sa spirito, ilalagay niya sa puso mo yan, no? And then you will see
visions, no? You will see. Pag sinabing visions, hindi yung nandiyan dyan sa harap mo. You know it in your spirit. You can see it. This is happening, no, in your spirit because God is guiding you. Naniniwala ako na ang Diyos ay kinakausap lahat tayo. Kinakausap tayo lahat. Pero clueless lang, no? Clueless lang tayo. Kaya in succeeding Sundays, no, papaalam ko to sa inyo. Before we go to conclusion, let's read 2 Corinthians 4:18. Alam nyo, kaya hindi pwedeng hindi ipakita ng Panginoon sa atin yung nangyayari sa Spirito. 2 Corinthians 4:18. Before we go to our conclusion, this is the last few verses. 2 Corinthians 4:18. So we fix, this is Paul speaking. So we fix, ibig sabihin, finix niya na. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ibig sabihin, mas pagtutuunan ko yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi that's eternal. When you walk and live in the flesh or yung things na nakikita natin, it will not last forever. It will not last forever. Remember, we must put weight or bigyan natin ng daan ang ating ang mga bagay na hindi nakikita dahil nandoon yung sagot sa ating buhay. Nandoon yung sagot sa ating buhay. And when you were born into the kingdom of God was born into you. And the kingdom realities are within you, and Jesus is causing you to see them. Jesus is causing you to see them. Ibig sabihin, ngayon, nasa Panginoon na tayo, tinanggap na natin ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya ipakita sa atin. That's why you should be aware of the kingdom, of this unseen kingdom. Colossians 3:2, set your minds on the things, ano nakalagay dyan? Set your minds on the things above, not on earthly things. Yan, hindi laging dito sa mundo na to. This is our last verse in Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ibig sabihin, you exist here, but your spirit also exists with Christ, seated with Christ. Church, that is a position of power. Position of power, no? Kung nasaan ang Panginoon, nandoon ka. So, where God is, there's power, no? There is a rule. And that is in the heavenly realm. Hindi mo nakikita, but that's your position now. That's your position now. So, we are expected by God to move and operate in the realm